chapter 1 verse 8. Umpisa natin ang mensahe. Connection ko ito sa ating mensahe pagbubulay-bulayan. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nasasa doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Mga kapatid, bago matapos ang taon, umay na umay ka na sa Biblia, baka sawang-sawa ka na, o kaya naman wala ka ng kabuhay-buhay sa salita ng Diyos. Kapatid, bago matapos ang taong ito, buhayin mo yung eagerness mo magbasa ng Biblia. Ito ang mensahe ng Panginoon sa araw na to. Patungkol ito sa salita ng Diyos. Dahil malalaman mo pala, may impact, napakalaki ng kahalagahan ng salita ng Diyos. Ang sabi dito, pag binabasa natin ang Joshua chapter 1 verse 8, ang ating gustong-gusto dyan yung dalawang bagay. Maging masagana at maging matagumpay sa buhay. Lahat tayo na nandito, dalawang bagay na gustong-gusto natin maranasan. Pero ang sabi ng Panginoon, bago mo makamtan yung dalawang bagay na yan, ito ho ang kailangan mong gawin. Dalawang bagay rin. Kailangan basahin mo ang Biblia at hindi mo lang babasahin kundi i-meditate mo dahil sa panahon binulay-bulay mo yung salita ng Diyos, malalaman mo kung paano mag-apply ng salita ng Diyos. Kapatid, kung nawalan ka na ng gana sa Biblia, sana bago matapos ang taon na to, ito yung magkaroon ka ng pananabik sa salita ng Diyos. Magkaroon ka ng parang, Lord, pagka hindi ako matutulog hanggat di ako nakakapagbasa ng salita mo. Dahil kapag nawala na yung pananabik mo sa Diyos, nawawala na rin yung pananabik mo sa salita ng Diyos. Balik na rin mo, vice versa. Pag nawala ang pananabik mo sa salita ng Diyos, ibig sabihin wala ka ng pananabik sa Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay Diyos. Amen po ba? Tapusin natin ang taon na ito na mayroong kasabikan sa salita ng Diyos. Yan. So yung word na aklat ng kautusan, yan po ay, ito ho, Biblia. Yan ang ating ano dyan. Ang mensahe ho natin ay nasa 1 Peter chapter 1 verse 24 to 25. Alam niyo, bagong taon, habang binubulay-bulay ko, niremind sa akin ng Panginoon, anak, nung taon na to, yung kabuuan ng 2023, may mga anak siya daw dito sa simbahan na nagsabing, Lord, kunin mo na ako. Bakit po? May mga anak ang Diyos na nandito ngayon na nagsisimba, dumanas ng sakit na napakatindi na to the point, alam niya sa sarili niya, mamamatay na ako ngayong taon, pero buhay ka pa rin. Praise the Lord. Pwede ba tayo magpuri sa Panginoon sa bagay na yan? Mamamatay ka na lang pero buhay ka pa rin kasi may purpose pa si Lord. Mayroon dito nga nandito, maraming pagsubok pero kinaya mo kaya nandito ka pa rin. Sabi mo hindi ko kaya tas nandito ka pa rin. Minsan mo tayo bilang mga tao, pag pumuna ang emosyon, sabi mo hindi ko kaya. Pero hanggat kasama mo ang Diyos, yung hindi mo kaya, heto ka ngayon, no? Patapos na yung taon. Sasalubungin mo na naman yung isang taon. Huwag mo na sana ulitin yung dalawang bagay na yun. Lord, hindi ko na kaya. Huwag po ganun. Bagong taon, huwag ganun. Huwag ka rin. Sabi ko, Lord, salamat. So, niremind ng Panginoon yung dalawang bagay na yun. May mga kapatid tayo na nandito ngayon na parang, tulad kanina mga nagpatotoo, parang wala nang lusutan. Parang wala nang solusyon sa problema. Pero heto siya. Solve na ang problema. Kasi bakit to? Kasama niya si Lord. Amen. May problema ba kay Lord? Yes, meron tayong problema pero wala kay Lord. Kaya napakaganda na inaaral natin ang Biblia dahil sa panahong walang-wala ka ng alam. Sa panahong talagang todo na, sagad-sagad na yung karunungan mo. Pagbalik mo sa Biblia, then ang Lord nagre-reveal, eto ang gawin mo. Amen mo ba? Bibigyan ka ni Lord ng wisdom. Okay? Tuloy natin. Ano ang mga alaala na iiwan at babaunin mo? Dalawa lang ho ang pwede natin gawin. Pag sa susunod na taon, pwede kang mag-iwan at pwede kang magbaon. Kapatid, yung iiwanan mo yung mga bagay na hindi na makakabuti ngayong susunod na taon, iwanan mo na. Pero baunin mo yung isang bagay na alam mo makakabuti sa susunod na taon. Okay, ano yung mga iiwan mo? Pili ka na. Meron po ba iiwan? Babaunin. Pastor, babaunin ko siya. Tao, babaunin ko siya kasi makakatulong siya sa future ko. Then so be it. Gawin mo. Pero kung hindi siya makakatulong, huwag mo na siyang dalhin. Ang bigat kaya ng tao. Malaki ba siya? Ang bigat nun. Tama? So, isipin nyo na ho, bago sumapit ang taon, pwede mo na siyang i-break ngayon. Hindi mo na iiwanan ngayong taon. Okay? Sunod. Ano ang mga natutunan mo na di mo nagagawin at gagawin mo? Dalawang bagay na naman. Ano yung mga natutunan mo na gagawin mo at mga bagay na hindi mo nagagawin sa susunod na taon? Pastor, ang hindi ko nagagawin, ano kaya hindi mo nagagawin next year? Dapat wag mo nang gawin yung mga bagay na nagagalit ang Diyos. Pero gawin mo yung mga bagay na nalulugod ang Diyos. Okay? Huwag mong kakalimutan mag-pray. Okay? Okay po ba yun? Last.
Ano ang pinaka-goal mo sa susunod na taon? Itong goal na to, wag mong hahayaan na sa goal mo, hindi mo kasama si Lord. Amen. Okay? Napakaganda ng verse bago matapos ang taon, katulad ni Moses, Lord, kung hindi mo kami sasamahan next year, dito na ngayon, kunin mo na kami lahat. Pwede ba yun? Lord, kung hindi mo kami sasamahan sa 2024 at puro problema na lang, puro na lang pagsubok at mawawala kami, magbabackslide kami sa'yo, Lord, ngayong taon na to, kunin mo na kami. Hindi kayo makapagsalita kasi ayaw nyo. Kasi excited kayo mamaya sa New Year. E paano kung ngayon, bago mag-New Year, dumating na yung rapture, mas na-excite tayo doon. Kukunin tayo ni Lord ng maayos pang kalalagayan. Okay, may mga pinupost pa ba kayo sa Facebook na hindi nakakatulong? Iwanan nyo na yun. May isa na lang, last na lang po, pagbigyan nyo na ako. Mayroon ka bang alam sa mundo na bagay, tao, lugar, pagkain at hayop, pangyayari na hindi nagbabago? May alam ka ba? Pastor, may alam akong tao. Simula nung sinilang ako, ganun na ang putis niya. Hindi kumulubot. May ganun ba tao? Kahit artista, kahit pinakamayaman, wala ako. Nag-fade away ang ganda. Tama? Wala ka makita sa mundo na nung simula nung isinilang ka, lumalaki ka, then habang lumalaki ka, wala ko talaga. Kahit yung lugar, nagbabago. Dating walang damo, ngayon puro na damo. Dating walang pintura, ngayon may pintura na. Sabi ko, Lord, wala talaga. Wala ka ho talaga. Ibig sabihin, kung wala, ito ang conclusion natin. Ibig sabihin, ang lahat ng mayroon sa mundo ay di na natin pwedeng, number one, panghawakan. Huwag na huwag mong panghahawakan ang mga bagay sa sanlibutan dahil ang mga bagay sa sanlibutan nagbabago. Kahit yung katabi mo. Pwede ba yun? Kahit yung katabi mo. Okay, kahit pasensya na po sa mga may asawa, kahit sa may asawa. Kung alam lang sana ng mag-asawa na isa na lang sila kay Lord, alam niyo sa totoo lang, ang mag-asawa, isa na lang yan sa harapan ni Lord. Kung nagkakasala ang isa, nagkakasala sila pareho. Kasi mag-asawa sila. Sa harapan ni Lord, ang mag-asawa, isa na lang. Pero sa totoo lang mo ngayon, na malinaw mo ang kaisipan ng mga mag-asawa. Akala ng mag-asawa, individual. Hindi po. Kung ano yung ginagawa ng isa, kasalanan, o kung mabuti ang ginagawa niya, may impact yun sa kanilang dalawa. Kasi sa harapan ni Lord, isa na lang sila. Kaya sa susunod na taon, mga kapatid, sa mga may asawa, isipin nyo to, isa na lang kayo sa harapan ni Lord. Kaya bulungan nyo lagi ang kasama nyo, especially yung asawa nyo. Kung patuloy pa rin gumagawa ng kasalanan, sabihin mo sa kanya, dalawa tayong pupunta sa impyerno. Kasi hindi ka tumitigil sa paggawa mo ng kasalanan. Pero kapag binulungan ka naman ng asawa mo gumagawa ng kasalanan, ituloy mo lang yung pagsisimba mo para pupunta tayo dalawa sa langit! Hindi yung mangyayari. Pasensya na kung medyo, pero totoo mo yan. Sa harapan ni Lord, isa na lang tayo. Kaya kung napakaganda ng mag-asawa, nagtutulungan, simba tayo Simba tayo. Devotion tayo. May asawa ba nagsasabihan mag-devotion tayo? Ay, praise the Lord. May asawa ba nagsasabi, oy, hindi pa kayo nakabasa ng Bible? Oh, praise the Lord. Meron pa dito sa simbahan. Ngayong taon, dadami na tayo. Kahit anak mo sasabihin, Daddy, nakabasa ka na ng Bible. Alas 11:30 bago sumabit yung turn. Teka, hindi pa. Balik. Hindi ka pwede matulog na hindi ka nagbabasa ng Bible. Parang nalungkot yung iba. Pastor, nagbabasa kasi ako ng Facebook. Patay. Kasi hindi pa ako nakakapag-messenger. Kapatid, ang pagbabasa ng Biblia, 2 chapter sa Old Testament, 1 chapter sa Bagong Tipan. Hindi siya magkukonsume ng 1 oras. Pwede bang i-apply yun? Pero sana mga magulang, mga nanay at tatay, sabihin nyo sa mga anak mo, nagbasa ka na ba ng Biblia? Kaya ka may Biblia para basahin. Hindi para i-display. At amagin. Okay, tuloy na natin. Patay na pizza ng panghawakan. So dahil po ang mga bagay sa sanlibutan na hindi panghabang buhay, hindi pwedeng panaligan, pagkatiwalaan, gawing sandigan. Huwag naman pong gagawing sandigan ng mga tao sa paligid mo, mga bagay na meron ka, dahil ang mga bagay na yan ay maglalaho. Maglalaho ang mga yan. Pag-alaya ng oras at pag-alaya ng buhay. Okay, bakit po? Yung tanong natin na yan. Sabi dito, lugi ka kapag kapag pangmundo o panlupa lamang ang pinag-aalayan at pinaglalaanan mo ng iyong oras at buhay, lugi ka. Ayaw nating malugi, sa totoo lang. Sino dito mga negosyante? Ayaw nating malugi. Pero kung ang buhay mo at ang oras mo ibibigay mo lang sa mundo, lugi ka. Kasi walang eternal value dyan. Lugi ka. Kinausap ko yung mga leaders ng nakaraang gabi. Meron akong
Apat kami, apat na leaders, tapos ako, kinausap ko sila. May mga time sa buhay namin, nagre-reflect kami. Siyempre, alam ng mga namumuno kung ano ba yung nagkulang ba sila, o yung mga bagay na hindi ba nila nagawa, pero ang habilin ko lang sa kanila, yung part lang na pinagagawa sa atin ng Panginoon, yung gawin nyo, kasi yun lang din ang hahanapin sa atin ng Panginoon. May eternal value na po yun. Okay? Sabi dito, lugi ka kapag pangmudo lang, panlupa lamang ang pinag-aalayan mo. Maawa ka doon sa mga taong nagpapayaman lang na nagpapayaman, pero walang panahon sa Diyos. Maawa tayo sa kanila, dahil yung yaman nila, ni katiting, wala silang madadala. Pero praise the Lord, ikaw, nagpapatuloy ka sa Panginoon, nagpapayaman ka kay Lord, then yung yaman mo hanggang kalangitan. Hanggang habang buhay, mayroong kanyan. Kasi bakit po, may eternal value ang bagay na yun. Okay? Sabi dito, bakit? Dahil wala itong eternal reward or value. Alam mo ba yung pagsimba-simba mo? Alam mo ba yung pag-devotion mo? Pagbasa-basa mo ng Bible, meron niyang equivalent na eternal. May eternal value lang yan kay Lord. Especially pag nagbabasa ka, yung communication niya ni Lord, iba ho yan. Isipin mo kay Lord ka nakikipag-communicate. Mamaya ho, sana ho i-apply natin bago sumapit ang bagong taon. Nag-pray na ba ang pamilya? Ang sarap siguro nito mga tatay, ililig ang mga pamilya o pag-pray. Alam niyo, masarap po yun. Okay, tuloy natin. Okay, buksan na natin ang mensahe ng Panginoon. 1 Peter chapter 1, verse 24 to 25. Sabi dito, for all people are like grass. Grabe, initutulad tayo sa damo. Kaya pala may mga tao masamang damo. Pero biblically, sabi dito, quotation lang to from Old Testament. Sabi dito, for our people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall. Buti na lang hindi natapos dito ang mensahe kasi negatibo po lahat yan. Pero ito ang sabi ng Biblia, but the word of the Lord endures forever. Ito ang mensahe natin. Pinamagatan po yan, the word of the Lord endures forever. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos ay magpakailanman. Praise the Lord. Yang hawak-hawak mo na yan. Love letter yan ng Diyos. Itong sulat na ito, sunugin man ito. Ito man ay itapon, ito man ay ibaon sa lupa, hindi ito mauubos dahil salita ito ng Diyos. Alam niyo bang ang dami nag-interest nito para ito'y wasakin? Ang dami nag-interest nito para ito ay mawala na sa mundo? Pero praise the Lord, hawak-hawak ko. Hawak-hawak mo dahil bakit ito? Iningatan ng Diyos ang salita niya dahil yan ho'y makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay magpakailanman. Yan ang mensahe natin pagmumulay-mulayan. Ang Diyos at ang salita lamang niya ang may forever. Ito ang tunay, may forever sa Diyos. Di ba lagi nagtatanong, ang sanlibutan nagtatanong, may forever ba? Sa mundo wala, pero sa Diyos meron. Amen. Amen ba tayo dyan? Amen. Kaya yung mag-asawa na nagsabi sa kasal nila, till death do us part, mangyayari yun kahit sa langit o ano. Hindi man sila mag-asawa pero magkasama. May forever. Pero dapat pareho kayo naglilingkod kay Lord. Kaya ulitin ko lang kapag may asawa ka, pakiusap. Kapag hindi niya alam, mas maganda pag hindi niya alam, ipag-pray mo siya. Iluhod mo sa kay Lord, Lord, hindi ako papayag na ako lang. Dahil ang hirap-hirap sa pakiramdam na ikaw lang. Mag-enjoy ka kaya? O kaya paalala, ang Diyos at ang salita lamang niya ang may forever. Praise the Lord, dahil nasa tama tayong relasyon. Kung karelasyon mo si Lord, may forever kay Lord. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pabayaan. Kahit napakasama ng sitwasyon, kasama mo si Lord. Diba? Patapos na yung taon. Pag nag-reflect ka, Lord, January, February, parang nung January, February, March, at hindi na pagsubok ko. Pero naramdaman mo bang iniwan ka ng Diyos? Hindi. Kasi nandito ka ngayon dahil nagtagumpay kang kasama si Lord. Grabe ang ginawa ng Panginoon. So, hamon. So, ang hamon natin pursue eternal things, pursue His Word. So, kailangan natin ngayon, pag sumakita ngayon, ang mga bagay na eternal, at yung mga bagay na yun, iuna muna yung salita ng Diyos. Okay? Pwede ba next year, magdala naman ng Bible? Sabi ko sa inyo, magdala ng Bible. Pursue His Word. 2 Corinthians chapter 4, verse 18, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Sabi ni Paul, ang aming mga mata ay nakapako na sa mga bagay na hindi nakikita kaysa mga bagay na nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita, pansamantala. Samantalang ang mga bagay na hindi nakikita, pang walang hanggan. Mga kapatid, basa tayo ng Bible. Ang dami diyang mga unseen na mga bagay
pero ho, nagmamanifest siya in reality. Alam niyo po ba someday magmamanifest lahat ng sinasabi natin? Yes. Dahil may kapangyarihan ng salita na lumalabas sa bibig natin. Amen? Alam ko, ito, may mga kapatiran tayo dito, pinagpala na ng Diyos ang buhay, pero ilang taon nilang sinabi yun. Ilang taon nilang dineclare, Lord, sasagana kami, yaman kami, ilang taon. Silang kausapin nyo, nagmanifest na sa buhay nila. Kailan yun sa'yo? Huwag ka lang titigil ng kasasabi ng mga bagay na gusto mong maranasan. Amen. Gusto mong magkasasakyan, sabihin mo ng sabihin. Hanggat hindi nangyayari, i-declare mo ng i-declare. Tapusin mo pag tapos na. Okay ba yun? Ito daw ho ang ating pag-abalahan, yung mga unseen na mga bagay. Eternal ho ang mga bagay na hindi nakikita. Example, anghel. Ang anghel po ay eternal. Hindi sila nakikita pero sila'y totoo. How much yung Diyos na lumikha sa kanila? Totoo ang Diyos. Totoo ang Diyos. Ayan. Okay? Malimit ang mas pinahalagaan natin mga tao. Kasama po ako ay ang mga bagay na pansamantala kaysa sa mga bagay na may eternal value at may forever. Yan ho ang katotohanan. Mas pinupuso natin yung mga bagay na yung gusto natin mahawakan. Hindi naman masama. Pero sana yung mga bagay na gusto mong mahawakan, gusto mong ma-achieve sa buhay mo, sana ho, hindi yan ang katumbas ng relasyon natin kay Lord at mas ayon pa rin ng Diyos. Dahil bakit ho? Siya ho yung eternal. Siya yung bagay na, siya yung eternal na dapat natin pinupuso. Bakit ang salita ng Diyos ang dapat natin paglaanan, pahalagaan at pagtuunan ng pansin? Ito ang mga sagot. Pangalawang Timoteo chapter 3 verse 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Praise the Lord. Kung ikaw ay isang palabasan ng Biblia, tapos mayroon kang pamilya, ang dali magturo sa mga anak kapag ang Biblia ang gagamitin mo. Siya yung standard ng tamang pamumuhay ng good moral, right conduct. Ito, Biblia ituro mo. Sapagkat nagtuturo ito ng katotohanan sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa libong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, nakapackage din na. Pag binasa mo ang Biblia, nakapackage na ho yan. Ikaw mismo na nagtuturo, tinuturuan mo rin ang sarili mo. Sabi sa Bible, di ba, wag mong pupunahin yung mga taong may muta kung ikaw mayroon din. Sabi sa Roma, nagnanakaw ka, tapos tinuturuan mong iba wag magnakaw, tapos nagnanakaw ka naman. So, napakahirap. Kaya alam nyo, bago natin ituturo, dahil nabasa mo sa Biblia, ikaw muna yung mag-aayos ng buhay. Ang sarap sa pakiramdam. 2024, ano kaya ang gagawin ko, Lord? Ito, sinasabi ng Panginoon. Ito, balik ka sa Biblia. Kasi bakit ko may ituturo sa iyo ang Panginoon na magandang proseso, may tamang guidance na gagawin ng Panginoon sa iyo. Then, isang araw makikita mo sa buhay mo, magre-recall ka noong nakaraang taon, ibang-iba mangyayari sa 2024. Bakit po? Ito ang ginamit mong gabay. Ito ang pinaka-the best na gabay. Ang salita ng Diyos ay gabay at patnubay sa ating buhay. Liwanag na tumatanglaw sa landas mong daraanan. Sabi ho sa awit. Yan. Bakit ang salita ng Diyos? Tingnan natin ang mga rason. Number 1, ipinapakilala nito kung sino ang tunay na Diyos. Alam niyo bang napakaraming Diyos? Okay ho. Ang Biblia, pag binasa, ipinapakilala nito kung sino ang tunay na Diyos at ang Diyos na tunay, pag nasumpungan mo, may impact siyang the best sa buhay natin. Amen ho? So, ipinapakilala ng Biblia kung sino ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos sa Biblia, ay Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Siya ang tunay na Diyos. Okay? Hindi siya yung Diyos ni hindi siya Diyos ni Muhammad. Iba ho ang Diyos ni Muhammad. Pero ang tunay na Diyos ay Diyos ni Abraham, Isaac, ni Jacob, ni Moses, yung mga unang tao ho na ngayon ay Diyos mo na rin. Praise the Lord. Dahil bakit mo siya naging Diyos? Dahil binasa mo ang salita ng Diyos. Nagpakilala siya ng tunay na Diyos. Siya pala ang lumikha ng langit at lupa. Mga kapatid, walang mahirap sa Diyos. Anong bagay ang mahirap sa iyo? Walang bagay na mahirap sa Diyos. Mapupulwasan, matatapos mo ang isang bagay dahil alam mo ang Diyos na mayroon ka ay Diyos na makapangyarihan. Walang bagay na mahirap sa Kanya. Natapos mo nga yung 2023 na punong-puno ng hirap at pagsubok. Ito 2024, hindi nangako ang Diyos na walang hirap, hindi nangako ang Diyos na walang pagsubok, meron pa rin. Pero nandun siyang kasama natin. Kayang-kaya natin. Amen mo ba? Praise the Lord. Ipinapaalala nito kung ano-ano ang kanyang mga utos. Okay? Nakilala mo na ang Diyos. Ang kasunod ko, pag nakilala mo ang Diyos, makikilala at malalaman mo ang kanyang mga utos. Bakit kailangan mo malaman ang mga utos ng Diyos? Para kung mamuhay ka na may kaayusan. Yan ang pandulo. At ituturo nito kung paano natin siya masusunod. Yan ang pinaka-the best na magagawa natin
Once na binasa mo ang Biblia, makikilala mo ang Diyos, malalaman mo ang kanyang mga utos, at ito ang pinaka-the best na response natin sa Diyos. Gawin natin ang kalooban niya. Alam niyo ba, nakaka-please lang kay Lord yung manampalataya sa Kanya at gawin mo ang Kanyang kalooban. Lord, naniniwala po ako, Panginoon Lord, sa buhay na ito na meron ako ngayon. Ikaw ang may likha nito, ikaw ang may kalooban nito, then gawin mo po, Panginoon, ang kalooban mo sa buhay ko. Yan, napakaganda nun. Balikan natin yung unang Pedro, Tagalogin na lang natin. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kaligtan, ang damo ay nalalanta at kumukupas naman ng mga bulaklak. Take note, kahit sinong pinakamayaman, uuwi din sa sahukay. Kahit sino yung may pinakagarbo ng mga bagay, uuwi din yun sa pagkaluma. Dahil wala akong permanente sa sanlibutan. At sabi nga dito ho, kahit po yung mga posisyon na meron tayo, mga kapatid, salamat sa Panginoon yung simbahan natin, wala ho dito issue yung mga posisyon. Dahil kahit po yung mga miyembro lang, re-review kang pastor, okay lang. Walang ganun sa atin dito. Porke nasa pwesto, hindi mo ako pwedeng kantiin. Hindi mo ako pwedeng punayin, mali po yun. Magpa-evaluate tayo sa iba. Dahil hindi lagi tayong tama. May mga panahon ho na hindi tayo laging tama. Nalalanta at kumukupas naman ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. At ang salitang ito, ang magandang balitang ipinapangaral sa inyo. Praise the Lord. Ito hong hawak ko ang mabuting balita. Ito ang nagsasaad kung paano si Jesus nabuhay. Ito ang nagsasaad kung paano namatay si Jesus, kung paano siya muling nabuhay, at kung paano siyang babalik. Kapatid, nangyari na yung tatlo. Hindi ka ba maniniwala dun sa last? Nangyari na yung tatlo, isa na lang, yung muli niyang pagparito. Sana ho, sa muling pagparito ng Panginoon, maabutan niya tayong nangangaral ka sa kalsada. Sana maabutan ka ng Panginoon na nagsisimba. Sana maabutan ka ng Panginoon na nagdi-devotion. Sana maabutan ka ng Panginoon na nagpupuri sa Kanya. Sana dumating ang Panginoon na ikay nag-uumapoy sa Kanya. Huwag sanang dumating si Lord na maligamgam tayo. Kasi bakit po, sabi ng Biblia, pinakamasamang gagawin, isusuka kita. Pastor, isusuka ako ng Diyos. Hindi po, ibig sabihin, i-deny tayo ng Diyos. Isipin mo nga, harap ka kay Lord. Lord, ako po si Junel, pastor po sa JCCF. Wala akong paki sa'yo. Lumayas ka sa harapan ko. Yun ang pinakamahirap na marinig sa Diyos. Pero praise the Lord, ang prayer natin, abutan tayo ng Diyos na mainit, na bumapoy sa paglilingkod sa Diyos. Amen o ba? Tuloy natin. Okay? Ito yung quotation na pinagkunan niyan, Isaiah chapter 40 verse 8. Oo, ang damoy nalalanta at kumukupas sa mga bulaklak, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Napakasarap pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Nung kung paano to binasa nila Pablo, ito pa rin yung binabasa natin ngayon. Kung paano to binasa nila Moses, ito pa rin yung binabasa mo ngayon. Ganun siya katindi, hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Sino lang ang nagbago? Tayo. Hindi na natin ho na itatrato ng tama ang Biblia. Yes, nandun lang ang Biblia sa sala. Yes, nandun lang ang Biblia andun lang sa tulugan natin. Pero ang tanong mo, binumuklat mo ba natin? Dahil ang Biblia, hindi lang mo yung pan-display. Huwag nyo ilalagay ito sa inyong mga displayhan lang. Huwag mo ilalagay ito. Ilagay mo ito doon sa priority mo. Pwede mo bang ilagay mo ito sa harapan mo, ilagay mo ito sa priority mo. Pastor, may free time ako. Buksan mo ang Biblia. Para ho may mabuksan kang aral ng Panginoon. Okay? Magbabago ang panahon, subalit hindi ang mga salita ng ating Panginoon. Period. Sure, hindi yan magbabago. Mga ngaral, ito example ho na nagbabago ang panahon. Alam ko hindi nyo mababasa yan, pero basahin ko na lang para sa inyo. Mga ngaral, chapter 3, verse 1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, lagi hong mayroong twist. Yes, mayroong pagsilang. Pag isinilang ang tao, mayroong kamatayan. Okay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim, may panahon ng pagtatanim at mayroong pag-aani. Anong taon ngayon ang sinapit mo? Bago ba matapos ang December na to, anong naranasan mo ngayong taon ng December? Pastor, naranasan ko mag-ani. Ibig sabihin, nagtanim ka. Lord, itong ginagawa namin ngayong taon na to, puro ito pagtatanim, then someday mag-aani ka. Laging ganun, may cycle. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Laging dalawa. Anong panahon mo ngayon?
Pastor, panahon ko ngayon ng pagluha, darating ang panahon mo nang tatawa ka naman. It means lahat ng mga bagay na iniyakan mo, darating ang panahon ng pagtawa kasi tutugunin ka ng Diyos. May panahon. Antay-antay lang. Sabi dito, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang, ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito, ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Maaaring may pinaglayo dito, pero darating ang panahon ng pagyayakap. Mag-aayos at magkikita at magpapanagpo kayo. Kasi may panahon na inilagay ang Diyos. Hindi lang lagi isa. Pastor, pinaglayo kami. Natapos ba doon? Hindi ho. Ang sabi ho, pinaglayo, pero ho mayroong pagyayakap, paglalapitin muli. May panahon na gano'n. Ano ang panahon mo ngayon? Tsagain mo lang yan. Dahil pag natapos yung panahon mo na yan, kabaliktaran ang kasunod na mangyayari. Praise the Lord. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi, ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapot, dalawa lagi yan. At panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Lahat po yan nangyari kasi ang panahon natin ay hindi talagang pare-pareho. Nagbabago ang panahon. Okay? Magbabago ang panahon, subalit hindi ang mga salita ng ating Panginoon. Ito'y naganap sa ating past. Okay? Ito'y nagaganap sa kasalukuyan at ito'y magaganap sa inaharap. Mga kapatid, pinangahawakan mo ba ang salita ng Diyos? It will come to pass. Mangyayari ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Huwag mo lang hayaan na ikaw yung mawala. Nangyari, mangyayari, nangyayari at mangyayari. Ikaw lang po ang pwedeng mawala. Pero yung salita ng Diyos talagang mangyayari. Kaya abang-abangan mo lang. Sapagkat tapat na nagsabi ng mga ito. Mateo chapter 5 verse 18, si Jesus Christ na nagsasalita, tandaan ninyo ito, maglalaho ang langit at ang lupa. Hindi yung langit na tirahan ng Diyos ha. Yung langit at lupa dyan, yan ito. Itong nakikita natin. Pag angat mo mamaya, paglabas mo, makikita mo yung ulap, nakikita mo yung langit dyan, yan. Mawawala yan. Okay? Maglalaho ang langit at ang lupa. It means yung sanlibutan ito, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan na hindi mawawala ng visa hanggat hindi natutupad ang lahat. Grabe ang salita ng Diyos. Kahit isa lang, hindi na verse ang kailangan mong hawakan eh. Pastor, alam mo ba, pinangahawakan ko lang sa Biblia na salita, isang word lang. Ano yun? Tapat ang Diyos. Grabe. May impact na yun kasi bakit? Nasa salita ng Diyos. Meron kang pinangahawakan na salita ng Diyos, sabi mo, isang buong Bible. Hindi naman nakabisa. Wala rin impact yun. So, kailangan kahit isang word lang. Di ba, laging paborito natin verse sa simbahan natin, hindi kita iiwan, hindi kita pabayaan. Sa panahon na ikaw ay nag-aalilangan, sa panahon na ikaw may problema, ba't ang lakas-lakas mo? Kasi bakit kasama mo ang Diyos? Okay, tuloy natin. Hebreo chapter 13 verse 8, natatapos na ho. Si Jesucristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon at magpakailanman. Yung Jesus Christ na nakilala ng mga disipulo noon, ay siya pa rin Jesus Christ sa kasalukuyan. Si Jesus Christ lang ho ang mapagkakatiwalaan. Siya lang ho ang siya ho ang tapat sa usapan. Okay? Paalala. Okay, dito na ho, ito paalala, nandito na rin yung mga challenges or mga challenge na gusto kong i-impart sa bawat isa. Sa ubasan, okay, basahin ko muna yung baba. Sa ubasan lamang ni Lord may eternal reward or eternal value, kaya dapat gumawa tayo sa ubasan ng Panginoon saan at ano man ang ating ginagawa, gawin natin ito para kay Lord. Yung salitang ubasan, yan ho ay nilagyan ko ng close and open parenthesis so, para malaman natin na ang kahulugan ng ubasan ay kalooban ng Diyos. Pangalawa ho, yan ay utos ng Diyos at yung ubasan na sinasabi dyan ho, ayan yung calling mo. Kapatid, kung nasaan ka man ngayon at alam mo kalooban yun ng Diyos na ginagalawan mo, it means nasa ubasan ka ng Diyos. At ang sabi dito, ano man ang ating ginagawa, gawin natin ito para kay Lord. Gawin o ituring mong ubasan ni Lord ang iyong trabaho, pag-aaral at negosyo. Pwede mo palang gawin ubasan ang iyong trabaho. Ano ba ang trabaho mo ngayon? Pastor, sa trabaho ko, parang hindi ko mailabas yung pagiging Christian ko. Bakit? Kasi mga unbeliever yung kasama ko. Pero hindi sila yung tinatanong, ikaw. Christian ka sa church, tapos pagdating sa trabaho, hindi ka Christian. Gawin o ituring mong ubasan ni Lord ang iyong trabaho. Isipin mo na lang, Lord, nasa trabaho ako, pero Lord, ito pa rin yung kalooban mo. Ito pa rin yung utos mo. Ito pa rin yung calling ko. Then sa ubasan na ito, tatayo ako bilang ilaw. Okay, sa pag-aaral. Pwede sa pag-aaral, sa eskwelahan mo ikaw. Ay nasa ubasan ni Lord. Then gawin mo yung kalooban ng Diyos. Nasa negosyo.
Sino dito may negosyo? Diyan sa negosyo mo, gamitin mo para kay Lord. Di ba? Okay? Ibig sabihin, magwin ka ng tao at maglingkod ka kay Lord sa lugar kung saan kanya nilalagay. Hindi sinasabi ni Lord na lahatin mo, hindi sinasabi ni Lord na marami, mag-umpisa ka lang kahit sa isa lang. Pwede ba yun? Siguro magkakaiba tayo ng calling pagdating sa leadership. Pero sana mo i-apply nyo. Pagdating nyo dun sa isang sitwasyon, lalo't ang pag-uusapan ay ayusan ng pag-uugali. Asal ng isang Kristiyano, dapat ikaw ang nangunguna doon. Dahil ikaw ang nandun. Amen po ba tayo dyan? Paalala po yan. Okay, Matthew chapter 25 verse 21, pag ginawa mo yon, ito ang pinaka-the best na maririnig mo sa Diyos. Well done. Magaling. Alam mo, sabi ko, Lord, sana, huwag pala sana, Lord, someday pag kinuha mo ako, ang bungad mo na agad sa akin, well done. Pinaka-the best na maririnig mo sa Diyos. Magaling. Tapat at mabuting alipin. Yamang na pagkatiwalaan ka sa maliit na halaga, heto, pagkakatiwalaan kita sa malaking halaga, pumasok ka at makasalo sa aking kaharian. Sa langit po ito. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things, I will put on you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Grabe. Hindi ka lang ho mabatiin ng Diyos, hindi ka lang papupurihan ng Diyos, kundi ho isasama ka ng Diyos sa dulang. Alam niyo yung word na dulang? Handaan. At doon sa handaan na yon, may nakaprepare na table, may nakaprepare na upuan para sa iyo. Kaharap at kasama ang Diyos. Nakapunta ka na ba sa isang handaan? Tapos dahil na umupo ka doon sa kaduluhan, pero ikaw yung guest, pinapunta ka sa unahan, anong pakiramdam? Wow, special. Sa langit, pag binanggit ang pangalan mo, hindi ka kaya mas masaya? Eternal to mga kapatid, may eternal value sa langit. Hamon, kung may mga bagay kang pangahawakan sa susunod na taon, 2024, huwag ang salita ng tao, kundi ang salita at pangako ng ating Panginoong Hesus lamang. Mga kapatid, magsimula na kayong magbasa. Pastor, hindi ko kaya yung sinasabi mo. Sina-challenge ko lang po kayo ha. Hindi ko kaya, Pastor, yung 2 chapter sa Old Testament at 1 chapter sa kahit isa lang. Basta ho, magbasa tayo ng salita ng Diyos. I-redirect nito yung ating isip. Isipin nyo, nagbabasa ka lang ng Biblia, bibigyan ka Lord ng wisdom. Subukan nyo ang salita ng Diyos. Hindi ho ako mapapahiya. Itong pangangaral ko ngayong araw na ito ay may patutunayan ng Diyos sa mga mag-a-apply. Dahil ang mensahe natin, balikan ko lang mo, sabi sa Bilang chapter 23 verse 19, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ito ho ang paghawakan ninyo. Dahil ang nagsalita nito, hindi sinungaling. Pag sinabi niya, ano man ang sabihin niya ay kanyang gagawin, kung nangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Then praise the Lord. Ano ang pinangahawakan mo salita ng Diyos? Ang sabi mo na pinangahawakan mo salita ng Diyos, ang sabi ng Diyos sa aking pastor, hahaba pa ang buhay ko, then hindi ka mamamatay na maaga. Hindi ka mamamatay ng bata kasi bakit sinabi ng Diyos sa'yo? Pastor, sinabi ng Panginoon, pagpapalain niya ako, yayaman ako. Dahil sinabi ng Diyos, mangyayari yun sa'yo. Ang tanong, sinabi ba talaga? Kung hindi galing dito, hindi niya sinabi yun. Mga kapatid, basa ka ng Bible, nandiyan ang mga pangako ng Diyos, then i-claim mo. In the name of Jesus, kiniklaim ko ang mensahe nito. Pero minsan, ang mga mensahe ng Panginoon may kaakibat na utos. Katulad ng Joshua chapter 1 verse 8. Yes, may pangako ang Diyos sa dulo, magiging masagana at matagumpay ang buhay, pero may utos sa unahan. Lord, gusto ko pong maging masagana ang 2024 ko, then basahin mo ang Biblia, hindi mo lang babasahin, tutuparin mo ang binabasa. Amen ho ba? Yan ang mensahe ng Panginoon ngayong araw na to. Pwede bang palapakan natin ng malakas ang Panginoon? The word of the Lord endures forever. Okay po, sa Diyos ang lahat ng papuri at maraming salamat po. Shalom po sa ating lahat.